deep inside of me, in spite of imperfections and impurities. And you know the fight that I must walk through to allow the brightest gold and reflection of you. Take away the dross of my selfishness and pride. Draw away each one to draw me closer to your side. Purify my life as only you can do. Refine me, Lord, so the world looks at me and sees you. Father, you see the gold buried deep inside of me, in spite of imperfections and impurities. And you know the fight that I must walk through to allow the brightest gold and reflection of you. Take away the dross of my selfishness and pride. Draw away each mold to draw me closer to your side. Purify my life as only you can do. Refine me, Lord, so the world looks at me and sees you. Let the world look at me and see you. Karong hapon, ang atong paghahisgutan is about character. So the title of the message this afternoon is A Young Man with Character. Now, walay lain nga batanon nga lalaki diri nga adunay kaning maayo nga character kung dili mao si Joseph. Naunsa maning character, mga higala? A character is a person marked by notable qualities or traits of consistency. Ang lahipod nga meaning aning character is moral excellence. It is also the subconscious doing of right or moral excellence, firmness, and consistency for Christ. In other words, character is simply the ability, the ability to do what is right. Now, to be a man and woman of character is a choice. Dili ni siya kaning genetic, dili ni siya ingon nga naani siya sa kaliwat. Kaning tao nga naay maayo nga kinaiya, it is a person's choice. Amen. Dili ni siya ingon, mga igsoon kay ay mao mong gini samo ang kaliwat, mao mong gud ni siya good ang batasan sa iyang mama o sa iyang papa mao nang na possess niya ning ingon ani nga kinaiya. Dili, mga higala. Character, to have a good character in life is a choice na siya. Amen? Ikaw ang magpili if you want to be faithful or not. Ikaw ang magpili if you want to read your Bible or not. It takes character to read our Bible every day and every night. Dili ba? To meditate the Word of God day and night. Kaya nga naman, ang atuang lawas ato say dili gusto magbasag Bible. Pero ang character na to mao nay mag-force ato nga magbasa tag Bible, dili ba? It takes character to pray. Dagan sa to diri ba no kay sige ta ginakapoy tungod kay natay trabaho. You know, pila ka oras nata diha sa gawas, ka trabaho ta, and then pag-uli nato normally kapoy naton lawas ato and we just want to go to bed and sleep. But it takes character nga even though nga gikapoy ka, magampo gyapon ka, magbasa gyapon ka. So character is a choice, mga igsoon. Kay sa Biblia naman ko nabasa sa Bible no nga ang papa dautan siya nga tao, gipili niya nga magdinautan siya, pero sa diha nga ang iyang anak nagpuli sa iyaha, wala niya gisuon ang gibuhat sa iyang amahan. So character is a choice.
And that is what God wants from all of us. Nga pilion nato unsa tong maayo, unsa tong tama sa mata sa Ginoo. Amen? Dili na siya ingon mga igsoon nga kaliwat na mo ni ingon ana. Kung dili maayo no ang background sa atuang ginikanan, dili maayo ang ilahang ginabuhat nila, dili man kinahanglan mga igsoon nga ikaw pod mahisama ka sa ilaha. Okay, you have a choice mga higala. So parehaan ni Joseph banom. Lisod ang kinabuhi ni Joseph because gikuha siya palayo sa iyahang pamilya niya. Gibaligya siya sa iyang mga igsoon out of jealousy, no? Patyon man gani si Joseph pero mga igsoon wala nila gidayon kay nakonsensya sila ingon ana, so ilahan na lang gibaligya sa mga Ishmaelites. And then gidala si Joseph sa mga Ishmaelites didto sa kamot ni Potiphar, and that's why karon naa na si Joseph sa kamot ni Potiphar. And while naa si Joseph didto sa kang Potiphar, nag-work sa iyahan, nag-serve sa iya mga higala, makita ninyo that Joseph was a man of character. That's why ang Diyos nag-uban sa iyaha. That's why nga unsa ang gibuhat ni Joseph mga igsoon gipanalanginan sa Ginoo because he was a man of character. Now, na-observe na ko mga higala diri, no? Nganong ang iyang godly character nakita? Nganong ang Diyos noon nga kinaiya ni Joseph nakita siya, nahayag siya? Una sa tanan because of his faith in God. That is my observation. Kaya bulo ka, ang presence sa Ginoo dili maguban sa imo kung wala kay faith sa Ginoo. So the reason nganong ang presence sa Ginoo gauban sa iya, di ba the Bible says in verse number 2, and the Lord was with Joseph. Ngano man, si Joseph na siya pagtuo sa Ginoo. And mao ni siya ang reason may ison ang iyang godly character nahayag tungod sa iyang pagtuo sa Dios. Ikaduha, tungod sa iyang pagtuo sa Dios, ingon na siya kahadlok sa Ginoo. Mao na nga kanang mga dili maayo nga mga binuhatan wala niya gibuhat. Iyahang giiwasan og iyahang gilikayan. Iyang gilikayan sa iyahang kaugalingon nga manghilabot siya sa gamit sa iyahang agalo niya. Pwede gud siya manghilabot, pwede siya mangawat. Nga naman, gitugyan gud tanan sa iyahang gitugyan gud tanan sa iyaha ang mga butang sa iyang agalon. Pwede siya mga higala mangupit. Pwede siya mangawat pero wala niya gibuhat. Nga naman, na siya kahadlok sa Ginoo. O kanang iyang kahadlok sa Ginoo tungod na sa iyang pagtuo sa Dios. Nga naman mga higala nga wala siya ning sugot nga makidulog sa asawa ni Potiphar tungod sa iyahang kahadlok sa Dios. So ang iyang kahadlok sa Dios tung resulta na sa iyahang pagtuo sa Ginoo. So ang ako observation is mao ni siya maison kung tinud ta nga naatay pagtuo sa Dios naputay kahadlok nga bubuhat og mga dili maayo. Amen. Yan. So ang kaning ato ang pagtuo sa Ginoo mao ni magtudlo sa ta or magmotivate sa to sa pagbuhat og maayo. Ipursuk katong mga butang nga maayo sa mata sa Ginoo. In fact, the Bible says in Proverbs chapter 8 in verse number 13, mato ta din nakadali. Proverbs chapter 8 in verse number 13. Naingon diri ang Bible, magbasa ta. Proverbs chapter 8 verse number 13. Tanaw ninyo diri mga igsoon. The Bible says, "The fear of the Lord is to hate evil." Ang kahadlok sa Ginoo mao ang pagdumot sa dautan. Amen. Pride and arrogancy and the evil way and the froward mouth do I hate. Mo na pag kita Christian ta, anak nata sa Ginoo, nanatay Kristo sa atuang kasing-kasing, kani mga butangan ni atuwag kini siyang likayan. Kani bitong pride na mangyapon ni sa to bisag save na ta. Kaning arrogance na mangyapon ni sa to bisag save na ta. Naraman ni sila sa atong unod. Amen. Kaning froward mouth, mga ngilad nga mga kuano, mga panultihon ba, mga bad words, mga basta mga binastos, mga ingunana nga mga pulong. Nala magyapon ni sila sa tuwa. In fact, mabuhat gani nato ni mga higala, pero unsa may nagpugong sa tuwa nganong itago nato ato ang pride. Nganong dili nato ipakita ato ang pagka-arrogant.
Ngano mga higala dili ta magsultig mga bad nga mga pinulungan tungod sa atuang kahadlok sa Ginoo. Mao na kita muli kay taani. I-hate nato ni sila because of our fear to God. Unya, ang reason natay kahadlok sa Ginoo tungod kay nanatay pagtuo sa Ginoo. Another verse po, Proverbs chapter 16 mga higala, verse number 6. Magbasa pa tag verse 3, no? Proverbs chapter 16 in verse number 6. Natanaw niyo rin mga higala ang Bible. Ngayon ang Bible dito, by mercy and truth, iniquity is purged. And by the fear of the Lord, pinaagi ko no sa kahadlok sa Ginoo, men depart from evil. Amen? So, mo ni ang nakita nako kay Joseph. Why is godly character was manifested? Because of his faith in God. Ikaduha, because of his fear in God. Ang tungod sa iyang kahadlok sa Diyos. And then, ikatulo, his faithfulness followed. So, tanawa, ang iyang faith una, nag-una ang iyang faith sa Diyos, sunod sa iyang faith, ang iyang kahadlok sa Ginoo, unya, tanawa, ning sunod ang iyahang pagkamatinumanon. Ang iyang faithfulness ning sunod. Pag ang tao na siya faith sa Diyos, niya tungod sa iyang pagtuon, nagkaroon siya kahadlok sa Ginoo, ang musunod gyud anang kahadlok sa Ginoo may gala pagkamatinumanon gyud, faithfulness gyud. Mao nang abisan si Joseph, layo siya sa iyang ginikanan o sa iyang pamilya, sa iyang mga igsoon, still makita ninyo faithful si Joseph tungod sa iyang pagtuo sa Dios o tungod sa iyang kahadlok sa Ginoo. Amen. Somebody says that the measure of a man's real character is what he would do if no one would find out. So ang measure ko no, ang sabi sa ng measure ganito? Ha? Sukdanan. Ang sukdanan ko no sa tinuod nga kinaiya sa tao kay unsa ang iyang buhaton kung walay usa nga nakakita. Mao na siya. Diha matest ang imong karakter kung walay usa nakakita sa imuha. Unsa ang imong buhaton? Panalitan na kay business. Yun na. So, walay laing nakakita sa imuha. Ikaw na isa may galang. You know what? Sa pagdala sa kwarta, na siya sa imuha. No? Pwede ka mag-cheat dira, pwede ka manikas diya, pwede ka mangawat mga igala, kaya naman, wa may laing nahibalo. Okay? Kamo, sa mga naay mga trabaho, nga nagpalayo sa inyong pamilya, ang test sa inyong karakter, unsa ang inyong buhaton kung walay usa nakakita sa imuha. Somebody says, gusto ba ka mahibalo kung unsa ka o kinsa ka? Do you know who or what you are? The real you kuno is what you do when you are alone. Unsa ang imong buhaton? Unsa imong buhaton kung ikaw lang usa? Mao na siyang pangutana may gala. Amen. Buhaton ba gyapon nimo unsa ang tama? O magbuhat ka og butang nga wala gina-desire sa Ginoo para sa imuha. Kasagaran mga igsoon, daghan kayog mga lalaki, mga babae, mga young people nga pag sila na lang usa sa usa ka lugar, magbuhat sila og mga dili maayo. Jutay lang, gamay lang sa mga lalaki o babae nga paglayo sila sa ilang balay, layo sila sa ilang simbahan, layo sila sa ilang makauban sa church, still magbuhat sila unsay tama ug unsay maayo sa mata sa Ginoo. Amen. Kasagaran no sa mga lalaki babae, maunsa malimtan nila may galang nga nasa sila Ginoo dahil sa ilang kinabuhi. Okay? So, do you know who or what you are? The real you is what you do when you are alone. You know, na mga examples diri sa Bible, mga igsoon nga nagi sila yung mga character. Usa na ani sa atong gibasa si Joseph. Ang ikaduha may gala si Daniel. Another example si Daniel. Iabri niyo mga Bible. Dili ta magbasa ta Daniel chapter 1 verse number 8. Si Daniel ang usa ka example pud mga igsoon nga unsa man gidala siya sa lain nga nasod unya dito sa laing nasod gimanduan siya nga mag-serve sa hari dito. Pero kay balo ba mo bisan pa si Daniel naa siya dito gidala sa lain nga nasod, away from his countrymen, away from his family, away from his fellow men. Paminaw si Daniel
Ang Bible nagsulti ani mahigala sa Daniel chapter 1 verse number 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Gipurpose ni Daniel nga dili niya hugawan ang iyahang kaugalingon. Unta na ikaw ako maiso natay ingon ani nga unsa nga prinsipyo sa kinabuhi nga bisan layo kita, bisag kita lang usa diha ug walay isa nakakita sa tua, pero ngalan nga kay baluta nga naay Ginoo nga nagtan-aw sa tua ug nakabantay ta nga naay Ginoo sa tuang kinabuhi mga igsoon buhaton gyapon nato unsa ang tama. Amen. Kay wala man ta nangalagad og tao diri sa kalibutan, nangalagad man ta Ginoo. Wala man ta nagapahimuot og mga tao diri sa kalibutan, ang atong ginapahimutan ang Ginoo man. Okay, busa bisag layo ka, ikaw lang usa, unta i-purpose nimo sa imuhang kasing-kasing nga dili gyud nimo i-defile ang imong kaugalingon. Pareha ni Daniel, pareha ni Joseph, pareha ni Shadrach, Meshach ug ni Abednego. Amen. Si Shadrach, Meshach ug Abednego mayala is an example of people nga nagtindog sila para sa Ginoo. Bisag unsa ka risky, bisag unsa ka lisod, still wala nila gi-compromise ang ilang faith, ang ilang belief nila, nagtindog gid sila para sa Ginoo. Amen. So, unsa may lesson nga nakuha nako gikan sa life mga igala, gikan sa Genesis chapter number 39. Nakoy mga nakuha nga lesson diri. Number 1. Ang unang lesson nakita na ko may gala sa Genesis chapter number 39 sa ato ang gibasa nato nga text is mo ni siya. God's favor is with His people. Ang pabor sa Dios naagyud sa iyang mga katawhan. So tanawa, kung ikaw anak ka sa Dios, ang pabor sa Dios naagyud na sa imuha. Ang ginatagaan una gyud og pabor sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Amen. Labi na kung ang iyang mga katawhan mga maligdong, mga faithful, mga honest, mga matino-manon, mga matinod-anon, ang pabor sa Dios ihatag yun niya una sa iyang mga anak. Amen. Wala na niya ginahatag sa mga unbelievers may gala. Kanang mga unbelievers secondary na lang na sila. Pero napo na prinsipyo kung makita po sa Ginoo may gala nga kanang unsaved, good steward siya, honest siya, faithful siya sa iyang trabaho niya o sa iyang mga ginabuhat niya, matagaan ko to siya pabor. Pero kasagaran ang ginauna, ang gina-prioritize sa Ginoo og kanang hatag og pabor ang iyahang mga anak. Amen? Tanawan niyo pala Genesis chapter number 39 verse number 2. Balik na sa tong text, Genesis chapter number 39 verse number 2. Tanawan niyo din mga iso, no? And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Daghan bag mga lalaki, mga babae dito sa Egypt. Nasa akong una-una mahigala, naapoy mga maayo nga prinsipyo. Pero ngano mahigala, si Joseph lang, pag-abot dito, paminaw, ngano si Joseph mahigala, ang nagpalabaw sa ilatanan. Ngano sa kadaghan nila dito mga igsoon, si Joseph ang ning prosper. And he was in the house of his master, the Egyptian. Next verse, please. The Bible says, verse 3, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did. Oh, gusto kayo nani? That the Lord made all that he nga kanang unsay buhato nimo, himuon siya nga unsa i-prosper siya sa Ginoo. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Next verse, verse 4. Tanawa, mao ni siyang paboro, and Joseph found grace. Basahan ninyo ang Genesis chapter 6 mga igsoon. Makita ninyo sa kadaghan nga mga tao dito nganong si Noah pa ang nakadawat og kanang pabor sa Ginoo. And Noah found grace in the eyes of God. Diripod, and Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house, and all that he had, he put into his hand. Diri na ko na-learn, ang pabor sa Ginoo ginauna niya hatag sa iyang mga anak. Dili sa mga unsaved, dili sa mga unbeliever.
Tanawan ninyo, bisag gibutang na sa prisuhan si Joseph, na gitagaan na po siya pabor sa Ginoo. Tanaw na verse number 21, please. Verse 21. The Bible says, verse 21, oh, but the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him, tanawan sunod, favor in the sight of the keeper of the prison. Next verse, please. And the keeper of the prison, tanaw, committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. And whatsoever they did there, he was the doer of it. Next verse. The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. Ang pabor sa Ginoo ginahatag niya una sa iya mga katawhan. Mo nakita mga igsoon, lamang gyud ta sa mga tao nga dili saved. Basta magtarong lang ang Kristohanon, basta honest lang ang Kristohanon, basta faithful lang ang Kristohanon, matagaan gyud siya pabor sa Ginoo. Amen. Ikaduha nga lesson nakita nako, faith and God will be rewarded. Ang pagtuo sa Dios gina-rewardan gid siya. Gina-rewardan gid siya. Hebrews chapter 12 verse number 6. Nakita nato na sa life ni David. Ang reason David naman, Joseph, no? Nakita nato na sa life ni Joseph. Why Joseph was a prosperous man? Nganong gi-bless ang life ni Joseph? Because of his faith in God. The Bible says, Hebrews chapter 12 verse number 6. Dili ni mo. Hebrews chapter 12, 11. Hebrews chapter number 11 in verse number 6. Tanawan niyo mga higala. But without faith, it is impossible to please Him. In other words, what pleases God? Faith. Because without faith, it is impossible that you please God. Di gini mo mapahimot ang Ginoo basta wa kay pagtuo sa iya. For he that cometh to God must believe. Okay? Must, oh? It must. So, he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder, mao na ni siya, of them that diligently seek Him. So, ang pagtuo sa Dios gina-rewardan siya. Amen? Mao na nga gina-encourage mo, gina-challenge na mo may gala sa inyong mga ginatubang nga mga challenges karon sa inyong kinabuhi, have faith in God. Kay pag makita ang imuhang pagtuo sa Dios, anang mga ginatubang nga mga pagsulay nimo karon, you will be rewarded by God. Si Joseph, mga igsoon, dili sayon, dili smooth ang iyang kinabuhi when he was in Egypt. Pero tanawa, nagpatibabaw ang iyang pagtuo sa Dios, and that's why he was a prosperous man. Giriwardan sa Dios ang iyang faith. Amen? Ikatulong, integrity and doing what's right in the eyes of God is always blessed in the end. Ang pagkaligdong, integrity, honesty ba, o kanang pagbuhat nato og maayo o tama sa mata sa Dios, kasagaran gyud, no? Kasagaran, ginapanalanginan gyud na siya sa ulahi. Ginapanalanginan siya diya sa unahan o sa katapusan. Pero kani ba nung integrity ug pagbuhat og kaning tama sa mata sa Ginoo, this is motivated by love and fear of God. Okay, magbuhat siya og tama, maging honest siya, maging faithful siya, okay, tungod sa iyang love sa Ginoo. So he is motivated by love, and tungod kay aduna siya kahadlok sa Ginoo. Mao po na ang nakita nato sa kinabuhi ni Joseph. Amen? And kung imuha po ning i-apply sa imong kinabayhigala, ang imuhang integrity, panalanginan na siya sa Ginoo sa unahan. Iabri niyo mga Biblia palihog sa Proverbs chapter 20 verse 7. Proverbs chapter 20 verse 7. Tanawan ninyo ang Bible. Proverbs chapter, ang projector, okay? Proverbs chapter 20 verse number 7. The Bible says, tanawan ninyo mga igsoon, no? The just man walketh in his integrity. Ang matarong kuno nga tao nagalakaw sa iyahang integridad. Tanong sunod. His children are blessed after him. Amen. Amen. Ginapanalanginan sa Ginoo sa unahan, sa katapusan, diya sa tumoy, ang tao nga galakaw sa iyang integridad.
Mo na mga igsoon nga, likaya nato, iwasan nato. Kung kita mga igsoon, gachita, naging dishonest ta sa ato ang mga dealings, sa ato ang business, sa ato ang trabaho nato, or bisan sa ato ang pag-eskwela nato mga higala, kinahanglan undangan na nato na kay ngano man mga igsoon kay baluta sa opposite sa blessing, curse siya. Para dili ta ma-curse mga higala sa future, kinahanglan maglakaw ta sa ato ang integrity. Amen. Pareha ni Joseph. Ang reason gi-bless si Joseph, gihimo siyang unsa? Gihimo siyang governor, second in command sa hari. Tanawa mga igsoon. At first gihimo siyang steward, overseer. Sunod gihimo siyang unsa? Tigbalantay dito sa prisuhan. Ug gikan diha may gala, gi-elevate siya sa Ginoo, promote siya sa Ginoo into a governor 13 years later. Nakita ninyo, ang blessing mga higala, if you walk in integrity, okay, kay ang imuhang future, panalanginan. Ang imong mga anak, panalanginan. Unsa mga igsoon, ang imong ginabuhat sa kaugmaon, i-bless na siya sa Ginoo. Amen? Kanipod, iabi po niyo mga Biblia sa Exodus chapter number 15. Integrity, dili lang integrity. Integrity and doing what is right in the eyes of God is always blessed in the end. Tanawan niyo ang promise sa Ginoo sa Exodus chapter 15 verse 26. Exodus chapter 15 verse 26. Tanawan niyo mga ang gingon sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Okay, the Bible says and said, "If thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God." Tanawang sunod, "and wilt do that which is right in His sight, and wilt give ear to His commandments, and keep all His statutes." Unsay gi-promise sa Ginoo, "I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee." Mao ni ang promise sa Ginoo. Kung magbuhat ka unsay tama sa iyahang pananaw, unya paminawon nimo, you will give ear to His commandments, unya imuhang sundon buhaton ang tanan niyang mga statutes. God said, God promised, "I will put none of these diseases upon you, which I have brought upon the Egyptians." Amen? Kanang yung promise. Isa pa mga higala, iabi yung mga Bible sa Deuteronomy chapter 6 verse number 18. Deuteronomy chapter number 6 in verse number 18. The Bible says, "And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord." Ngano man, dapat buhaton nimo unsa ang tama ug maayo sa mata sa Ginoo. Tanawang sunod, "that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers." Ang integrity, ang pagkaligdong, ang integridad ug ang pagbuhat unsay tama sa mata sa Ginoo, may galang kasagaran ginapanalanginan siya. It is always blessed in the end. Amen? Dili man nimo makita ang resulta karon, but you will see it later. Nga ikaw, i-bless ka, tungod honest ka, naka-integrity. Bisan nga ang uban nag-compromise na sila, bisan ang uban nag-walk in dishonesty sila, bisan ang uban nag-change sila sa ilang mga binuhatan, pero ikaw nagpabilin ka nga honest and faithful o gibuhat nimo unsa ang tama sa mata sa Ginoo. Ang Dios na siya promise sa imuha nga sa unahan ikaw ang panalanginan sa Ginoo. Gusto ba ka panalanginan sa Ginoo? Walk in integrity. Do what is right in the sight of God. Higala paminaw. Ayaw mo pagkinabuhi to please the people. Always put and remind yourself nga naa ang Ginoo bisag asa. Naa kanunay ang Ginoo gasulod sa imuha. So ginasundan niya ang imong kinabuhi o ginatan-aw niya ang imuhang ginabuhat. Iabri niyo mga Bible,
Proverbs chapter 15, verse number 2. Palihog ko, Proverbs chapter 15, in verse number 2. Verse 3. The Bible says, tanawan ninyo mga igsono, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Mauna, it is very important nga pilion nimo ang pagbuhat sa maayo ug tama. Because the eyes of the Lord are in every place. Nagatutok siya, nagatanaw siya kanunay sa mga tao. Ginabehold niya ang mga dautan o ang mga maayo. So pagbuhaton nimo ning good, i-bless ka sa Ginoo sa unahan. Amen? Pagbuhaton nimo ang evil, unsay man gud namang goy kaning kinaiyago ng mga tao ba nga oy kani pabor na kay ni sa kuha, walay nakakita sa kuha. Ako lang bitaw nahibalo. Unya usay ba no murag ilaha lang gina okay ba nga bitang Ginoo. Wala sila kahadlok sa Ginoo ba? Wala gyud sila ingon nga kanang nagi sila pagtuo sa Ginoo. Agi may kung nagi tay pagtuo sa Ginoo, nagi tay kahadlok. Mubuhat og mga dili may. Dili ba no? Oo. Ingon nana. Pero nay mga tayo nana nga. Kira ni. Yun nana. Pabor na kayo sa kuha. Wala ako ang ginikanan. Wala si pastor. Wala ang uban ng mga church members. Wala yung nakakita sa kuha. Ako lang usa diri. Pwede kayo. Pwede ka mapareha kang Eva. Nga sa diha nga wala siya sa presensya sa iyang bana niya, siya lang usa, gipili gyud niya mga igsoon nga unsa? Kaunon hilabtan ang katong bunga o kaunon. Gipili niya nga mag-disobey. Ug unsa man to ning resulta? Ning resulta to og kamatayon. Okay? Mo na nga kung ikaw magbuhat ka og dautan, i-allow man ka sa Ginoo na, pero naa siya'y consequence. Okay? Kay gitakda naman na sa Ginoo may gala. Pag magbuhat ka og maayo, i-bless ka. Pag magbuhat ka dili maayo, then tunglohon ka mga igsoon. You will reap unsa ang imuhang gitanom nimo. Amen? So pilian ninyo ang pagbuhat og tama sa mata sa Ginoo kay nganuman ang Ginoo kanunay siya nagatanaw sa tuwa og nagasunod sa tuang kinabuhi. Okay, wala may tao nakakita sa tuwa, wala man ta ginasundan kanunay sa tuang pastor o sa tuang mamagpapa o sa mga uban nga mga church members. There's a, you know what, possibility, there's a tendency good, pwede kayo ka magbuhat og dili maayo, labi na kung walay nakakita sa imuha. Para nang magkwanta no. Para sana magulita sa tungtay sa to. Ingon na. Pwede gug ka magkwan good, pwede gug ka kanang mangkwan. Mangupit sa kwarta sa Ginoo. Nga naman, ikaw ra may nahibaluan na. Dili man kumuadto sa inyong balay, unya, tanawon ta ka, ingon na, pila ang imong income, pila imong sweldo, mangigala, unya, dapat mao na imong taysa kay ang imong kuan nimo is mao ni ang amount kada dawat nimo dili. Ikaw ang magpili ana, ikaw ang magbuhat ana. Walay laing tao nakakita pero naay nagtan-aw sa imuha ug mao na ang Ginoo. The eyes of the Lord are in every place. Mana sa matingala ang mga uban kasi ngano wala man ko gipanalanginan because maybe naay dishonesty ngay mong gibuhat sa imong kinabuhi or maybe na kay gibuhat nga dili tama or maayo sa mata sa Ginoo. Ikaw ang nahibaluan na og ang Ginoo. Ang uban siguro wala kay balo, they are blind o sa imong ginabuhat pero ang Ginoo nahibalo siya. Mo na nga dili nato ma-deceive ang Ginoo may gala. The Bible says, basahan na to sa Galatians chapter number 6, palihog ko. Galatians chapter number 6 in verse number I believe that's verse number 9. Galatians chapter number 6 in verse number 9. Nagingon din ang Bible may gala in Galatians chapter number 6 in verse number 7. Verse number 7. The Bible says in verse number 7, be not deceived. Tanawa, God is not mocked. Okay? Dili na to maluko ang Ginoo, dili na to mailad ang Ginoo, dili na to siya lipat-lipat. God is not mocked. Remember, for whatsoever a man soweth, automatic yun na, that shall he also reap. Amen?
Mao na siya mga higala. And then katapusan na to nga punto, mao na siya. Faithfulness to God is always blessed. Faithfulness to God is always blessed. Ang kanang imuhang consistency. Joseph was a consistent man. Daniel was a consistent man. Katong mga consistent, faithful, and trustworthy nga mga katawan sa Dios sa Biblia, gipanalanginan gid sila sa Ginoo. You know, sa ato ang panahon karon, ang ato lamang kinahanglan buhaton may ilang sundon lang man nato ang ilahang ginabuhat. Unsa ang karakter, ang quality nakita nato sa ilang kinabuhi, ang ato lamang kinahanglan buhaton karon sa atong panahon, sundon lang nato sila. Kung gusto ta i-bless sama nila, sundon nato ang ilang karakter. Amen? Let's be honest. Let's do what is right. Amen? And let us be faithful to the Lord. Proverbs 28 verse 20. Last verse. Proverbs chapter 28 in verse number 20. The Bible says in Proverbs chapter 28 verse number 20, tanawan ninyo ang pulong sa Diyos. Magbasa tanan mga higala. Tanawan niyo tanan din sa screen. Okay, Proverbs chapter 28 verse 20. Magbasa tanan, ready, begin. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. A faithful man shall abound with blessings. Kaya balo ko, daghan kayo sa ito, gusto aning second part. Pero, dagan sa tua, dili ta ingon ani nga klase nga pagakristohanon. Kung gusto gyud ta mo abound, mudagaya sa mga panalangin, kinahanglan buhaton ginato ni. Let us be faithful. Be a faithful woman, be a faithful man. And promise sa Ginoo, you shall abound with blessings. Amen? Mao ni siyang promise sa Ginoo. So unsa ning upat ka lesson nakita nako sa life ni Joseph, ang pabor sa Dios na kanunay ginauna niya hatag sa iyang mga katawhan. Pag ikaw katawan ka sa Dios, ang pabor sa Dios naa gyud na sa imuha. Amen. Pag naay duha dira ikaw nga anak sa Dios o nya katapad nimo, tao nga dili luwas, ikaw ang taga-agunag pabor sa Ginoo. Pero kung ikaw, dishonest ka, unfaithful ka, wala ka gabuhat unsay tama. Kaning isa, bisag dili anak sa Dios, unbeliever siya, pero faithful siya, honest siya, nasa integrity, nasa character, ang pabor sa Ginoo ihatag niya atong unsaved na tao. Pero kung magtarong ka, ikaw gyud ang unahon sa'yo. Kung kamong duha, parehas mo, you are a man of integrity. Pareha mong duha, namoy integrity. Pareha mong duha mga igsoon, hardworking mo, honest mo. Ang tagaan o nagpabor sa Ginoo, ikaw gyud. Kay anak man ka sa Ginoo. Heir man ka. Amen? Heir man ka mga higala. So, sabi sa'yo ng heir gani? Manununod ka. Ang katong tao nga dili luwas, dili man to manununod. Wala man to inheritance sa langit. Pero ikaw naa ka, mo na ikaw ang una tagapabor sa Ginoo. Amen? Magtarong lang gyud ka. Ikaduha, faith in God will be rewarded. Ang pagtuo nimo sa Dios, gina-rewardan gyud na mga higala. Dili biya lalim maglakaw sa pagtuo, magkinabuhi sa pagtuo. Kunya mao biya ni mando sa Ginoo. Live by faith, not by sight. Nya lisod biya na mga igsoon. Mao na ang imuhang sacrifice nga gipakita sa imuhang pagtuog pagsalig sa Ginoo, rewardan na siya sa Ginoo. Ikatulo, integrity and doing what is right in the eyes of God is always blessed in the end. If you want your children to be blessed in the future, if you want God to bless you in the future sa imong buhaton sa kaugmaon may gala, kinahanglan gyud maglakaw ka sa pagkaligdom, have integrity ug buhatag gyud unsang tama. Bisan tempting kayo para sa imuha nga manghilabot ka, mangawat ka or magbuhat kag dili maayo, total wala may laing nakakita. Ako lang isa diri, pero buhata unsang tama. Si Joseph gibuhat niya unsang tama bisag siya lang usa. Bisan mga igsoon, nagtrabaho siya ba no? Ginatintal siya sa asawa ni Potiphar, wala siya nagbuhat og daotan. Nganuman kay naa siya'y kahadlok sa Ginoo. Amen. And then ikaupat tong katapusan, faithfulness to God is always blessed. I-purpose sa imong kinabuhi,
that you will be faithful. Aron mo abound ka, mo dagaya ka sa mga panalangin sa Ginoo. Amen? Duko ato mga ulo, ipiyo ato mga mata.